Ayun mga karyak, magandang umaga, magandang araw. Panibagong araw, panibagong video at reaction na naman ang ating gagawin. Ngayon mga karyak, pag-uusapan natin yung kapanahunan ni dating Pangulo, no? Yung, kumbaga yung batas niya noon sa AGK. So, para lang wag natin kalimutan na marami din siyang nabiktima na kasi sa ngayon, ay parang yung kanyang mga supporters ay nagsisigaw na hindi makatarungan yung pagka-aresto sa kanya ngayon at siya ngayon ay nililitis doon sa ICC. So, kailangan din nating alalahanin na nung kanyang kapanahonan na siya pa'y malakas ay marami ding nabiktima sa kanyang pinairal na batas about drug war, no? At maraming naulila, maraming pamilya na hanggang ngayon ay talagang naghihinagpis. So, mga karyak, simulan na natin para matapos na natin. Tonight, The Philippine leader has faced harsh criticism for launching a bloody drug war. the film that has been hailed a street-level investigation of Duterte's murderous campaign in action. A testament to a dark age of cruelty. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Another night, another killing in the Philippine government's war on drugs. All of this openly encouraged by President Duterte in what has become open season for anyone suspected of being tied to drugs. His orders to his people and his police: kill them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have, me. Vigilante-style killings. Many suspect police involvement. President Duterte is delivering with a vengeance on his promises, mass extrajudicial killings. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are Ito mga karyak, yung mga tuwang-tuwa doon sa pagkakasabi ni Duterte, no? Yung haba ng pagkaagilit ng leg eh. Yan siguro sila ngayon yung mga sumusuporta ngayon at na sumisigaw na pauwi na si Duterte at ito'y kawawa. Pero kung makikita natin dito sa video mga karyak, kung paano niya minostra, no? Yung pagpatay, paggilit sa liig ng mga kawawang Pilipino, no? Sige mga karyak, tuloy natin. The public has been largely supportive of Duterte's ruthless methods, but that may finally be changing. Sabi kasi nila, basta daw tayo pumapatay o ano. Kung hindi magpakabait, babarilin kita ha. We really want change. We want to make a difference, my dear friend. We want to make the future Caloocan the home of the discipline. It's very important to win the hearts and mind of the people. We do not want to kill. No. If we can resolve things without having death penalty, then why not?
Ito mga kareak, no, kung makikita natin, maganda yung sinasabi ng kanilang chief of police, no, sa kanilang distrito. Kaso lang, hindi talaga maiwasan na may mga bugok talaga na pulis, no, mga utak kriminal, na minsan ginagamit nila personal kapag mayroon silang galit sa tao, o kasi talagang nababalitaan naman natin noon na nangyayari talaga na mismo kapag pinatay ng pulis, ay ito'y pinapasok agad yung salita ni dating Pangulo na ito'y drug addict. So, doon nila nagagamit yung salitang yon, kaya sila nakakapatay o kayang pumatay ng mga mahihirap na Pilipino. At syempre, itong chief of police na to, once na yung kanyang tauhan ay nakapatay na, hindi nila to kumbaga kinakasuhan, maliban lang kung masisilip ng human rights. Ito'y kinakampihan nila, gawa nga nung salita ni dating Pangulo ay ito'y kanyang kumbaga utos niya ito at puprotektahan niya itong klaseng pulis na to kapag nakakapatay ng isang drug addict at ng laban. So parang ipinapasok agad doon kahit walang ganong pangyayari na kusunadahan ka lang ng pulis o naging karibal mo lang yung pulis at gusto kanyang patayin, doon papasok yung salita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Sige mga karak, tuloy natin. Okay, showtime. Are you ready? Ready. Fire one round and hold set. And remember, gentlemen, barrel two, ha? Ready? Out! In order for you to earn respect, see you not two things. They are afraid of me or they like me. Yung sinasabi ni itong chief of police na to, mas mainam siguro kung igagalang ka ng mga tauhan mo, respeto, no? Hindi yung takot, kasi kung sasabihin mo dalawang bagay lang, takot at saka gusto ka nila, ang takot kasi kapag wala ka, maaari silang gumawa ng hindi maganda. Pero kung nire-respeto ka nila bilang isang pinuno, mangingilag silang makagawa ng hindi magandang bagay. So, respeto dapat. That's two things only. 30 push-up. Banat! 7, 8, 9, 10. The Philippine leader has faced harsh criticism for launching a bloody drug war in his country over the past year. Thousands of people have been killed. Reports of over 5,000 drug-related deaths. The poor have been mostly affected by the campaign. Rodrigo Duterte, they say his so-called war on drugs is a class war, a war against the poor. Dito ka. Mga pulis kami, dito ka. Taas mo yung damit mo. Taas mo yung damit mo. Oo ano ka, tinatago ka ba? Sabi kasi nila, basta daw tayo pumapatay, ano? Sunod, wag kang maganyan ha, respetuhin mo ha. Pag hindi ka magpakabait, babarilin kita ha. Gusto pa rin nila kaming patayin. Pakalmahin mo nga. Pakalmahin kayo. Tumahimik ka. Bakit ka na? Gusto ko lang! Ako na yan! Bakit nagyakang lang balik? Tinignan nyo! May karapatan kayong malahimik. Tayo nyo! Ha? Tumahimik muna kayo. Tulong ko ng asawa ko. Yung mananabas, yun yung tao na may hawak na tabas. Kung mananabas ka, tagaputol ka ng ulo.
executioner. Ganun. Siyempre, nagagalit ako. Lagi, madalas umiyak pa nga kami. Naiinis ako na nagagalit na, di ba? Parang pinatay lang nila na parang hayop yung kapatid ko. Tan, miss na miss ka na namin. Alam mo, mahal na mahal ka namin. Kagulat na nangyari sa'yo ito. Police, just do your duty. Just follow my instructions. And you do not have anything to worry. I will protect you. Murder and homicide or whatever unlawful killing is not allowed. Your duty requires you to overcome the resistance of the person you are arresting. If he resists and it is a violent one, placing in jeopardy the lives of my policemen, you are free to kill the idiots. That is my order to you. Wala ba kayo nakita mong dito? Wala po. Doon sa salitang yun, no, na binitawan ni Rodrigo Duterte, no, doon naging trigger happy mga pulis eh. Doon yun yung kumbaga nakatatak sa utak nila na kapag nakapatay sila, palalabasin lang nila na ito yung nanlaban talaga. Pero kung tutusin itong patayan na to, na nangyari nung kapanahunan niya, puro mahihirap lang ang tinamaan, mga karyak, kung makikita natin, no? Pero yung mga talagang totoong nagtutulak nito, yung talagang maramihan ang transaksyon, malakihan yung kanilang kontrabando, ito yung mga nakatago sa matataas na pader, ito yung nasa mga subdivision, ito hindi ito napapasok ng mga pulis. Ang kawawa rito yung mga taong nasa mahihirap lang, yung walang mga bakod na bahay na ang dali mong pasukin, akyatin ng pulis. Puro mahihirap mga karya kung makikita natin ang mga tinamaan doon sa batas ni Duterte. Sige mga karya. Hindi mo na yung ano nyo. Ito na yan. This one. Okay na lang sir, ito pa yung siya po. Natutulog lang daw ang tricycle driver na si Marlon Baliza nang barilin ng di kilalang salarin bago maghating gabi. Illegal na droga ang tinitingnan ng mga pulis na motibo sa pagpatay. May nagsabi daw sa kanila na nanakaw. Kailan na suspect, sir? Dalawa. Pinasuko na noon si Baliza sa Oblat Tokhang. Nagkaroon din ng barilan sa halos parehong oras. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang 17 taong gulang, iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Lots of the shootings seem very professional. Yes. You can understand why people might think it was the police. Yes, the people might think that it was it was done by some police officers, but actually, it was not. The police killed when they fight back. No, the police do it. It is
is legitimate because we the police are law enforcers. So what we are just doing is to enforce the law. President Duterte really hate drugs. Drug addict na drug pusher. That kind of person has no place already here. That's their choice. They don't want to live anymore. They want to live in hell already. They choose to transfer, to reassign in hell. Tuwan-tuwa pa yung pulis na yun, mga karyak, no? Natawa pa siya doon sa, kumbaga, sinasabing yung mga drug user na yan o pusher man ay walang karapatan mabuhay. Kailangan na tumungo na sa impyerno. Pero kung tutusin mga karyak, ay nangyari sa kanyang, isa man lang sa kanyang pamilya, ang na nabigyan o na napatay din, no? Sa batas ni Rodrigo Duterte, ewan ko lang kung susuporta pa siya. Yun yung katotohanan dyan, mga karyak. That most of the shooting incidents here in South was in the way of what you... Dito mga karyak, inaamin ng pulis na yun, no, nung nagsasalita. Nung nakaharap siya sa video, ang sinasabi niya, yung sa riding in tandem, siyempre, ang mga tao kasi, ang nakatatak na sa utak, pulis pa rin ang gumagawa niyan. Pero, yun nga sasabi, parang itinanggi niya na hindi, at dun sa harapan ng camera, no, at sinasabi pa nila na sila ay legal na pwedeng pumatay dahil mayroon silang batas at yun ang kanilang trabaho. Kaya kung mayroon man silang papatayin o papatawan ng kanilang batas, no, ng drugs, war against drug, no, eh legal sila kung gumawa nito. Pero dito mga karyak, inaamin niya na doon sa mga pasikretong pagpatay, no, sa itong mga riding in tandem, kumbaga, yung mga gumagawa, ay inaamin niya na pulis din ang may gawa talaga. Some said about that. The police were actually. Yes. Other police officers said that. Yes, other police officers. Yung EU condemnation sa akin. Mention nila back here. France, Britain. Tapos yung EU ngayon, that's the court to condemn it. Once again, I repeat it, back you. Ito yung tapang ni dating Pangulo, no? Tama mo, nakapakyo siya. Pinapakita niya sa EU. EU pinatutungkulan niya rito, eh. Kita mo. Pero kung makita natin siya ngayon ang iniimbestigahan na, ganito pa ba ang itsura niya? Hindi. Nasaksihan natin, napanood natin yung live ng ICC kung paano siya in-interview na hindi na nga pwedeng pumunta personally doon sa courtroom at doon na lang siya sa kanyang detention cell at video link na lang ang kanilang pamamaraan para lang masagot niya kung ano man yung itatanong sa kanya, no? So, yun yung mga karyak. Kitang-kita siya rito na kung gaano siya katapang at gaano siya kumbaga, kawalang respeto. Ito yung mga karyak. Pareho man kami, may mga kabit rin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Pare, putang ina, buisit. Pamoral-moral na. Sa Davao ako, ngayon ako si mayor. Kaya ang tamang Davao, maganda. Patay naman lahat, pero maganda.
Kamatayan ng putang ina mo ngayon, bullshit. Ako gusto ko ng hostisya. Davao ako. Ngayon ako si Mayor. O, kaya kita mo Davao, maganda. Yung sinasabi niya, no, mga kareak. Sinasabi ni Duterte na ang Davao napaganda niya. Pero inaamin niya na marami siyang pinatay bago niya naayos ang Davao. So, dito kitang-kita natin na inaamin niya yung kanyang mga ginagawang patayan, ano? So, hindi siya pwedeng magmakaawa ngayon. Okay, mga kareak, tuloy tayo. Maganda. Kamatayan ng putang ina mo ngayon, bullshit. Ako gusto ko ng hostisya. President Duterte to consciously and deliberately put in place a permission structure for mass murder. And in due time, you will be held accountable for the thousands of extrajudicial killings in the Philippines. Ito na nga, nangyari na ngayon, sinisigaw nitong isang protester na to. Oh. Ito na, nandun na. Nandun na sa ICC at pinananagot na. Saan mo natin si Duterte? Karapatang pando! Himong laban! Himong laban! Karapatang pando! Ang gera laban sa droga ay malinaw na gera laban sa mahihirap. Ang kanyang pinapatay ay sina pinakabulnerable. Naglima na ang mga death squads at 5-5 na ang patayan. Tonight. The Philippines. Yun mga kareak, no? Natapos yung ating video pero bibigyan natin ito ng maliit na reaksyon. Yun yung nangyari nga, kaya natin ito pinapanood para lang natin maalala. Kaya yung mga sumusuporta ngayon na nagsasabi na si Duterte ay kawawa at dapat ibalik sa Pilipinas, matanda na, sana naman maalala nila ito, no? Siguro sa kanilang panig, sa kanilang pamilya ay walang namatay sa kanila, hindi sila namatayan. Kaya hanggang ngayon sinusuportahan nila itong isang kriminal, no? Kriminal ang matatawag dito kay Duterte. Marami siyang naipapatay. Maraming kumbaga yung utos niya ay sinunod. Pumatay ng kumbaga kahit hindi mo dapat ito gawin sa isang tao dahil ito'y labag sa batas ng sa mata ng Diyos o sa mata ng tagapaglikha at sa mata ng tao, ang pagpatay ay isang masama, bawal. So ikaw na pumapanig pa rin kay Duterte ngayon, alalahanin mo na lang yung mga nabiktima niya. Dapat suportahan mo sila dahil sila ngayon yung nangungulila. Ang iniisip mo lang na yung katayuan ngayon ni Duterte pero nung malakas pa siya ay talaga namang isa siyang birdugo, no? Kaya niyang pumatay kapag ginusto niya o makursunadahan ka niya, kapag kalabang ka niya, tataniman ka niya at kayang-kaya niyang magpapatay ng tao. So hanggang doon na lang mga kareak at sa muli magbibigay ulit tayo ng reaction at video sa susunod na araw at hanggang doon na lang. Salamat.